Hello mga ga, i-share ko po sa inyo yung ginawa ko na chocolate yema cake na ginawa ko po ito sa probinsya namin, sa bukid, na hindi po ako dito gumamit ng oven. Kaya kung gusto kang gumawa nito na wala kang oven, para sa iyo yung ating video na ito, kaya umpisahan na po natin. So dito gagawa na po tayo ng ating cake batter. Meron po tayo ditong 2 in 1 half cup ng ating cake flour. Kailangan ay salain lang po talaga natin yan para ay wala yung mga bilog-bilog. 2 tablespoon ng ating baking powder at 1 teaspoon ng iodized salt. 1 half cup ng cocoa powder. Dutch brand po yung cocoa powder na ginamit ko dito mga ga, at dahil ay mahilig sa cafe yung nagpagawa nito, ay maglagay po tayo ng 2 stick. Yes mga ga, 2 Nescafe stick yung nilagay ko para maging lasang-lasang coffee talaga at lasang-lasang chocolate yung ating cake. And then ilagay na po natin dito yung 3 piraso po natin na large na itlog. Kung ang gagamitin po ninyo dito ay yung medium na itlog, ay gagamit po kayo or maglagay po kayo dito ng 4 pieces. At 3/4 cup na mantika. Yung gamit ko dito na mantika mga ga is yung palm oil lang po. At 1 cup ng ating tubig, and then haluin lang po natin ito, at maglagay pala tayo dito ng mga 1 tablespoon ng ating vanilla. At i-mix lang po talaga natin yan mga ga hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients, hanggang sa kuminis po yung ating mixture, na wala na po yung mga halo-harina, ay ito na po yung ating mixture, ay tama na po ito, itabi lang muna natin. Hindi na po natin ito salain kasi makinis na po yung ating mixture. So mga ga, dito po sa ating mirang ay meron po ako ditong 8 piraso na egg white na mula po sa ating large na itlog. At nilagyan ko lang po yan ng 1/2 teaspoon ng ating cream of tartar. Kung wala kayong mga cream of tartar mga ga, pwede talaga kayong gumamit dito ng white vinegar, ay 1/2 teaspoon din yung ilagay ninyo. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white, na nag-create na po siya ng bubbles na medyo makinis, ay ilagay na po natin ng pautay-utay or gradually yung ating 1 cup na puti na asukal. Kung wala naman kayong mga stand mixer mga ga, ay pwede talaga tayong gumamit dito ng hand mixer. At nang natapos na po nating nailagay lahat yung ating white sugar, ay i-transfer ko na po ito sa pinaka-volume or sa pinaka-high speed yung aking stand mixer, para po ay mabilis po nating ma-achieve or makuha po natin yung pinakatibay ng ating mirang, or nasa medium speed po tayo. Ayan, ito na po yung consistency ng ating mirang mga ga, na kahit itaob po natin ito, hindi ito basta-basta mahuhulog. Ang importante lang po talaga dito mga ga sa paggawa po natin ng mirang, yung ating egg white ay kailangan ay hindi po talaga mahaluan ng kahit kunti po na egg yolk, at saka yung bowl na paglalagyan po natin nating egg white ay hindi po basa, kailangan po ay dry, walang bahid na kung ano-ano, lalo na po yung mulo mantika, para maganda talaga yung alsa ng ating egg white. At pag i-transfer na po natin dito sa ating cake batter yung ating mirang, ay kailangan po ay wag lang po natin itong iubos lahat. Paglagay, bali ay hatiin lang po natin. Bali 3 batch po yung paglagay ko dito. Kukuha lang po ako una ng hindi lang masyadong marami, and then fold. Pagkatapos nang na-mix na, kukuha tayo ulit, and then fold naman, and then nang na-mix na, ay ilagay na po natin lahat yung natira po nating mirang. At kailangan po dito sa ating pag-cut and fold ay dahan-dahan lang po. Wag lang po natin to talagang or wag lang po talaga itong ma-overmix mga gaha yung ating mixture, para po maganda talaga yung alsa ng ating cake. Pag nakikita po natin na nag-well combine na po yung ating mirang at saka yung ating cake batter, ay tama na ho yan mga ga. At kailangan po sa time na ito, sa puntong na ito, ay kailangan po ay nagpakulo na po kayo ng inyong tubig kung ito ay lulutuin po ninyo sa inyong steamer. At kung lulutuin nyo naman ito sa inyong mga oven, pag nasa point po kayo nito sa paghalo po natin ng ating mixture, ay kailangan po ay nagpainit na po kayo ng inyong oven. At kailangan po yung apoy natin dito ay naka-steady lang po. Hindi naman pwede masyadong malakas at hindi din ito masyadong mahina. At kailangan yung apoy natin dito ay naka-steady lang. Hindi pwede ito na mapatayan ng apoy. After 40 minutes mga guys, 40 minutes ko po ito niluto sa ating kaldero na may tubig, kasi ay medyo malaki at makapal po yung ating cake na ito. Ay 4x9 po yung gamit ko dito na round pan. At ito ha ay napaka-umbok, napaka-fluffy. Hindi po ito nagtutubig sa loob ha, kasi tinakpan po natin ng dahon ng saging kasi wala po tayong aluminum foil. At habang pinapalamig natin yung ating cake, bago po natin yun kuhanin sa kanyang molder, ay magluto na po tayo ng ating yema frosting. So meron po ako ditong 10 pieces ng ating egg yolk at 6 tablespoon ng ating cornstarch at 2 can ng ating condensed milk na 390 grams,
It's po yung timbang. At 1 can ng evaporated milk or 370 ml po yung measurement nito. At maglagay lang po tayo dito ng 1/2 tablespoon ng ating vanilla at haluin lang po talaga natin ito hanggang sa matunaw yung ating cornstarch at ng tunaw or durog na talaga yung ating egg yolk. At pwede po ninyo ito mga nasalain ha bago po ninyo ito lutuin para maging makinis talaga yung ating yema frosting. Salain po ninyo bago po ninyo ito lutuin. Itong akin ay hindi ko na po ito sinala kasi ay napakinis ko na po gamit yung aking wire whisk. At sa pagluto po natin ng ating yema frosting ay kailangan po ay continue lang po sa paghalo hanggang sa kumulo, hanggang sa lumapot. Huwag po nating tigilan sa paghalo para hindi naman masunog po yung ating frosting at nang hindi po maging bilog-bilog. Para hindi po talaga masunog ay nasa katamtaman lang po ang apoy po ninyo pag kayo'y nagluto ng ating yema frosting. At nang lumapot na, pwede na po ninyong pahinaan. At kahit hindi pa masyadong malamig yung aking yema frosting mga gaay, nilagay ko na po dito ha. At nang nag-design na po ako, yung naglagay na po tayo dito ng design ay tamang-tama lang po na lumamig po yung ating yema frosting. Para po ay mag-set po siya talaga. Para po maganda po siyang i-pipe. At gumamit lang po ako dito ng ordinary cheese lang po yung nilagay ko po sa ibaba. Sana mga gaay nasundan po ninyo yung ating video recipe ngayon para kayo din ay makagawa at kayang-kaya po natin ito kahit wala po tayong oven. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday. Maraming salamat. Bye-bye.